Binigla nga po mga idol ng Golden State Warriors ang buong NBA matapos nilang makuha si Dennis Schroeder sa trade sa Brooklyn Nets nang walang isinasakripisyong key player sa kasalukuyang lineup. Kaya sigurado nga po na mas lalakas lalo ang team, lalo pat malaki ang paniniwala ni Stephen Curry at Draymond Green na mapapakinabangan nila ng husto si Schroeder sa playmaking at scoring. Magde-debut nga ito laban sa Memphis Grizzlies. Ngunit kung akala nyo tapos na ang Golden State, well, dyan nga kayo nagkakamali dahil ayon sa ibinulgar na balita ni Shams ng ESPN, hindi pa tapos ang kanilang general manager na si Mike Dunleavy sa paggawa ng trade. Mananatili pa rin naman nga pong aktibo ang team sa loob ng trade market since plano pa rin nilang kumuha ng isa pang star player. Dahil nga hindi masyadong gumastos ang Golden State kay Schroeder, meron pa rin silang malaking trade asset kagaya ni Jonathan Kuminga na gagamitin bilang offer sa susunod na trade. Patapos na rin naman ang kontrata nito at ayaw na rin naman siyang bigyan ng extension, kaya imbes na mawala, gagamitin na lamang ito bilang trade asset sa bagong star player. Samantala, bigo nga po ang Lakers na makuha ang isa sa mga naibalitang player na target nila na si Dennis Schroeder matapos itong maagaw ng Golden State. Ngunit ayon sa isang insider, sa una pa lang wala na talagang balak pa si Rob Pelinka na kunin ito. Matagal na rin naman ngang naniniwala ang Lakers na hindi na nila maibabalik pa si Schroeder sa lineup simula nang tanggalin nila ito. Kaya mas mabuti na lamang mag-focus sa ibang player. Meron rin naman sila ngayong malaking pangalan na mas priority at isa dyan si Nikola Vucevic mula sa Chicago Bulls na siyang isa sa mga available na big man na pinagpaplanuhan nga po nilang kunin. Sa katunayan, susubukan nga po ni Rob Pelinka gumawa ng 3-team trade para maging madali sa kanila na makuha ito. Handa na rin naman nga ang Lakers na magsakripisyo ng kanilang future first round pick dahil naniniwala sila na mapapa-improve nito ang kanilang buong lineup para maging isang ganap na contender. Sa kabilang banda, nakaset na nga po ang matchup ng NBA Cup Finals matapos maipanalo ng Milwaukee Bucks at OKC Thunder ang kanilang semifinals game laban sa Hawks at Rockets. Kaya magkakaroon sila ngayon ng 2 araw bago ang bakbakan. Lingid nga sa kaalaman ng lahat, non-bearing game ang magiging laro ngayon dahil kahit anuman ang maging resulta, hindi rin naman ito makakaapekto sa kanilang win-loss record. Pero ang napakahalaga rin naman ito para sa dalawa dahil kung sino ang mananalo, siyang makakakuha ng NBA Cup title at lahat ng kanilang miyembro makakatanggap ng $500,000 na premyo. Kaya isang malaking katanungan, sino sa Milwaukee Bucks at Oklahoma City Thunder ang liyamado? Well, ang kanilang magiging game susunod na araw sa Las Vegas ang siyang unang paghaharap. Ibig sabihin, hindi pa nga natin kung sino alam sa kanila ang magiging dehado at liyamado. Pero ayon sa isang analyst, malaki ang tsansa ng Milwaukee Bucks ang magkampiyon dahil mas kompleto ay mas healthy nga ang kanilang lineup.